Hindi ko alam na may isasarap pa pala to. Sinubukan ko kasi magluto ng Sinang Tomas and for the first time, naglagay ako dito ng Mang Tomas all around sa arsa. Hindi ko na-expect na ganito yung magiging lasa dahil nung tinikman ko, nako, panalong panalo talaga. Kaya nga, i-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko para masubukan nyo rin. Binababad ko lang muna yung pork ribs sa soy sauce at pineapple juice. Make sure lang na mahalo itong mabuti. Ibabad nyo lang ng at least 1 oras para talagang manuot yung lasa. At habang nakababad nga, ay hinahanda ko na itong kamote. Itong kamote ilalagay natin sa bandang huli pero kailangan munang i-prepare ito. Binalatan ko lang, hinugasan kong mabuti at hiniwa ko into serving pieces. At pagkatapos nga ipinrito ko na to hanggang sa mag light brown lang. Mas maganda na maraming mantika ang gamitin natin para pantay yung pagkakaluto. Habang nagpiprito, i-prepare ko na rin yung mga panggisa natin. Katulad na lang nitong sibuyas, hiniwa ko lang ito ng pinong-pino. Pagdating naman sa bawang, kinakrush ko lang ng mabuti ang mga yan. Mas maraming bawang, mas masarap ha. At hiwain nyo rin ng pinong-pino. Pagdating naman dito sa kamote, ito yung gusto nating kulay dyan. Once na maprito na, tinatabi ko lang muna yan. Nilalagay ko lang sa isang bowl na may paper towel para ma-absorb yung excess na mantika. At niluluto ko na yung marinated na ribs. Nagtirala ako ng konting-konting mantika. Sinisir ko lang muna itong ribs. Mga 2 to 2.5 minutes per side. Gusto lang natin ng mag-brown yan. After 2 to 2.5 minutes, baliktarin nyo lang at gawin lang natin yung same step dun sa kabilang side. Once na mapabrown na natin yung ribs, ay tinatabi ko muna to. At nire-ready ko na yung mga ingredients natin na panggisa. Nagpainit lang ako ng mga 2 to 3 tablespoons ng cooking oil. Ginisa ko na dito yung bawang at nilagay ko na rin yung sibuyas. Itinutuloy ko lang yung paggisa dito hanggang sa lumambot yung sibuyas. Sabay lagay ka agad dito ng tomato paste. Igisa nyo lang yan ng mga 1 minuto pa. And after 1 minute, ibalik nyo na dito yung ribs na napabrown natin kanina. Nilalagay ko na rin dito yung natirang marinated ingredients. Yan yung toyo at yung pineapple juice. At nagdadagdag pa ako ng tubig dahil kailangan pa nating pakuluan itong ribs hanggang sa lumambot na yung laman ng tuluyan. Takpan nyo lang muna yung lutuan, pabayaan nyo yung kumulo. At once na kumulo na, i-adjust nyo yung heat to the lowest setting at isimmer nyo lang hanggang sa maging sobrang lambot na ng ating pork ribs. Ito na rin yung pagkakataon para ilagay natin itong ating Mang Tomas all around sarsa. And guys, alam nyo ba na available na naman ito uli dito sa US along with Jufran and UFC banana sauces at FDA approved pa. Hindi na natin kailangan mag-DIY pa ng sarili nating lechon sauce, di ba? Alam naman natin na hindi lang ito pang sarsa sa lechon kawali at lechon baboy. Pwedeng-pwede rin itong gawing panluto katulad nito. Alam nyo guys, mabuti na nga lang at mahilig ako mag-experiment pagdating sa pagluluto dahil kung hindi, hindi ko madidiscover itong ating ginawa ngayon. Alam nyo kasi, kapag sinabing Sinang Tomas, hindi naman talaga nilalagyan ng Mang Tomas yan Sounds like lang. Pero ngayon, alam na natin na babagay pala. At yun nga guys, tinimplang ko lang to ng patis at ng ground black pepper at inilagay ko na ngayong naprito nating kamote kanina. Ngayon, alam na natin na ganyan lang kasimple at ganito lang kasarap palang magluto ng Sinang Tomas. At mas nagiging okay pa kapag lagyan natin ng Mang Tomas all around sarsa. Kaya sana subukan nyo tong ating recipe para naman matikman ninyo yung sarap na natikman ko. Guys, ito na yung ating Sinang Tomas with Mang Tomas